Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Damang-dama na ang Kapaskuhan. Paka-traffic. Paka-traffic na sa labas. No? So, sana ay kahit papaano, no, yung pasensya natin sa traffic, no, ay napapahaba natin. Siyempre, alam ko yung mga iba, Christmas rush na rin talaga, no, at nakikipag-unahan na rin, no, sa Christmas shopping. No. Alam ko nga, meron pang mga panukala ngayon na bawal daw muna mag-mall-wide sale. No. Hindi ko alam kung makakatulong din talaga yun. No. Pero palagay natin, no, malay natin. No. But then again, no, end of the day, no, enjoy natin itong Christmas season, no? At I'm sure na excited na rin tayo na makasama ang ating mga mahal sa buhay. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo, no? This past week? Of course, sa Barangay San Antonio, no, tuloy-tuloy din ang pagkilala, no, sa iba't iba nating mga programa, no, sa buong lungsod ng Pasig. Siyempre, unang-una dyan ang ating participation sa monthly yard sale, no, na isang activity, no, led by Ortigas Malls, Big Mac Marketing, and of course, supported by the Pasig City local government. So, ang yard sale is a larger, no, scale ng ating Basura to Ayuda program dito po sa Barangay San Antonio, na kung saan, no, ilan sa ating mga nakokolekta na mga recyclable waste sa Basura to Ayuda ay dinadivert po natin dito sa monthly yard sale. No? At nitong nakaraang linggo, no, nakaraang weekend, no, ay nagkaroon ng culminating activity na kung saan kanilang i-award ang mga top contributors, no, ng mga recyclable waste. And we're very proud to share, no, na ang ating barangay ay kinilala bilang champion. No? Nag-champion po tayo. Last year, third place tayo, kung di ako nagkakamali. Pero ngayon, no, nakuha na natin ang top spot, no? At syempre kami natutuwa, no, ang ating barangay dahil syempre, no, aligned ito sa ating mga advokasya pagdating sa environmental protection. So, syempre, tuwang-tuwa din ang ating mga Clean and Green Committee, no? Mga sweepers natin, garbage collectors, no? Of course, led by Kagawad Justin Galang. So, again, maraming salamat sa ating BSA workforce, of course, kay Kagawad Justin, of course, sa Pasig City Local Government, Big Mac Marketing, and of course, sa Ortigas Malls para sa napakagandang inisyatibo pong ito. At again, asa po kayo sa taong 2025, patuloy pa rin po ang partisipasyon at suporta ng Barangay San Antonio sa ating monthly yard sale. At syempre, kinilala din ang ating barangay ng Pasig City Local Government during, no, yung kanilang celebration ng World AIDS Day. No, at kinilala ang Barangay San Antonio bilang isa sa mga valued partners ng city government sa kanilang adhikain, no, para i-increase ang awareness, no, patungkol sa AIDS. Siyempre, ang inyong lingkod ay nirepresenta ni Kagawad Pauline Blando at ni Miss Laurelyn Tugado, no, upang tanggapin ang pagkilala on behalf of Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa Pasig City Local Government at makakaasa po kayo sa patuloy na suporta ng Barangay San Antonio sa lahat ng inyong mga endeavors. At syempre, ang aking pagbati rin po sa Boy Scouts of the Philippines, Pasig City Chapter na kamakailan, naimbitahan ang inyong lingkod sa kanilang awarding ng kanilang mga outstanding Boy Scouts, no, or mga outstanding scouters nila, no, at ang inyong lingkod ay nakapagbigay din ng isang maikling mensahe, no, ng pag-congratulate sa ating mga scouters at gayon din, no, paghikayat na ipagpatuloy ang kanilang magandang ginagawa at gayon din yung ma-promote, no, yung samahan ng Boy Scout. So again, congratulations po sa lahat ng mga awardees po natin, and please do keep up the good work. At syempre, no, i-share din namin ang ilang mga proud to be BSA moments, no, dito po sa Barangay San Antonio na hatid ng ating mga BSA young athletes. So syempre, ang ating pagbati kay Miss
Chriselle Depra na ating gymnastics champion na kamakailan ay napabilang sa delegasyon ng Pasig City sa Batang Pinoy 2024. At syempre nung pumasyal siya sa ating opisina, no, pinakita niya ang kanyang 2 bronze medals at 1 gold medal na napanalunan during this competition. So si Chriselle, ano po to? Inaanak ko pa ata to. Alam ko, inaanak ko to. At nakakatuwa, no, na nakikita natin ang mga batang San Antonio na talagang nag-i-excel sa larangan po ng sport. So again, we're very proud of you, Chriselle. Of course, congratulations. And again, ang aming pagbati din sa buong delegasyon ng Pasig City na lumahok at tinanghal na team champion sa recently concluded na Batang Pinoy 2024. At syempre, no, ang ating pagbati din, congratulations kay Miss Shainer Gabaldon, no, ang ating BSA tennis champion naman po na kamakailan ay lumahok sa isang tennis tournament, no, na para sa females, no, under 14 category, at ito'y ginanap sa Davao City. So tinanghal na champion si Shainer dito, no? Sabi nga namin 11 years old lamang po siya. Pero yung tinalo niya, I think is 1 year older pa sa kanya. So talagang nakikita ho natin ang skills, no, ng mga batang San Antonio nga talaga pagdating sa larangan po ng sports. At alam ko naka-shortlist pa siya si Miss Shainer, no, sa Philippine team, no. So nakakatuwa, no, si Shainer ay residente din ng ating village, no, at isang estudyante o mag-aaral ng Orambo Elementary School. So again, congratulations Shainer, and we wish you all the best, no, sa iyong mga darating na tournaments. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga events natin, no, mga regular programs natin na ginagawa, no, dito po sa ating barangay. So unang-una po diyan, no, kamakailan ay nagkaroon ng community leaders visit ang ating mga mag-aaral mula sa ating Child Development Center, yung ating daycare, no, na kung saan ay ini-expose ang mga bata, no, para makilala nila ang mga naglilingkod, no, dito po sa ating barangay. So pumasyal sila sa ating barangay hall, no, sa aking tanggapan pumasyal din po sila, at syempre sa iba't ibang mga opisina din dito sa ating barangay hall, no. Of course, yung pinaka naging exciting part para sa kanila ay ang kanilang pagpasyal sa ating DRRM headquarters, no, yung ating Disaster Management Headquarters, na kung saan ay nakita nila ang ating mga bumbero, mga medics, no, at ang ating rescue team. At syempre, no, nagkaroon pa sila ng chance na sumakay sa mga fire truck natin, sa ating ambulance, no, at meron ding nag-sample din, no, ng paggamit ng ating fire hose. So again, nawa ay naging maganda ang inyong experience, no, sa inyong pagpasyal sa ating mga tanggapan dito sa barangay. At syempre, ako ay nagpapasalamat sa ating mga students, sa mga parents, sa mga teachers and staff, and of course sa ating Committee on Education co-chair na si Kagawad Pauline Blando. At syempre, no, yung ating ang Barangay San Antonio ay nakikiisa din po sa 18-day campaign to end violence against women. So ito po yung nationwide na campaign na ginaganap this year from November 25 to December 12, at layunin po, no, ng kampanya po na ito na i-increase ang awareness, no, na para matigil na ang violence against women or ang VAW. So syempre, no, ang ating Gender and Development ay naghanda ng iba't ibang mga activities, no, upang makiisa sa 18-day campaign to end VAW. So andyan na po, no, kamakailan nagkaroon tayo ng simpleng cleanup drive. Of course, may free Zumba and may seminar din, no, pagdating sa Comprehensive Anti-Discrimination Ordinance. So of course, no, ang mga activities na to ay para i-promote ang inclusivity at gayon din, no, ang women empowerment dito po sa Barangay San Antonio. So again, ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumubuo ng ating Gender and Development, sa ating Violence Against Women and Children Committee, at syempre, no, ang ating kagawad na si Kagawad Pauline Blando.
At syempre, no, important reminders lamang po mga kabarangay. Syempre, itong patapos ang taon, no, may mga ilan tayong mga obligasyon na kinakailangan na gawin. Syempre, unang-una dyan ang ating pagbayad ng real property tax. So, paalala lamang po sa ating mga taxpayers, mga kabarangay po natin, no? So, meron po ngayong 15% discount, no, sa magbabayad po ng amilyar hanggang para sa taong 2025, no? Pag binayaran natin ng isang buo ito sa 2025, babayaran natin hanggang bago matapos itong taon na ito. So ika nga advance payment, no? So pag nag-advance payment po tayo, automatic meron po tayo 15% discount. So pag pinalagpas po natin itong taon na ito, no, itong buwan ng Disyembre, no, so by January 10% na lang 'yan sa aking pagkakaalala, no. So again, sa ating mga kabarangay, mga taxpayers, no, grab na natin itong opportunity na ito, no, itong special promo, ika nga parang promo, no, 15% discount na para sa ating pagbayad ng ating real property tax in full, no, for the year 2025. At syempre papaalala ko na lang din po, no, ang bayaran po ng ating amilyar, no, wala na po dito sa ating barangay hall, no, nasa Ayala 30th na po. So again, sa mga taxpayers natin, Ayala 30th, and at least, no, may parking na. Alam ko dati, malaking problema yung mga pag magbabayad dito sa barangay hall ay wala na rin maparkingan. So ngayon po, mas komportable na po tayo sa ating payment center ng ating amilyar sa Ayala 30th Mall. And last but not the least, no, ang ating mga banal na misa na host dito po sa ating barangay. So syempre, marami na rin nagtatanong sa akin, nagko-confirm sa akin, mayroon ba tayong simbang gabi? So syempre, opo, meron pa rin tayong simbang gabi which will begin on December 16 until December 24. So 9 mornings po ito. At ito po ay gaganapin sa ating barangay hall, sa ating covered court sa ganap po na 5 a.m. or 5 po ng umaga. So sa mga nagtatanong naman po, yung mga Christmas Eve and New Year's Eve Mass, meron po ba? Meron pa rin po, of course. Siyempre, ang ating Christmas Eve and New Year's Eve Mass ay gaganapin din po dito sa ating barangay hall, sa ating covered court. At ito naman po ay sa ganap na alas 6 po ng gabi or 6 p.m. So again, please take note, no, of these schedules. No? Alam ko marami rin talaga namang kasabay na misa. Pero at least, no, nagbigay kami ng additional option po sa inyo na kung saan kayo po ay makaka-attend ng banal na misa upang maipagdiwang po natin ang Kapaskuhan. And of course, no, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa ating mga kabarangay to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated, no, sa mga kaganapan natin dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees na talagang very busy ngayon, no, sa distribution ng mga pamaskong handog, mga Christmas activities natin. No. Maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating Barangay Council, sa ating SK Council, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa, no, para makapaghatid tayo ng saya, no, itong Kapaskuhan sa Barangay San Antonio. And of course, sa ating social media team for helping us to keep everyone informed, no, sa mga kaganapan sa ating barangay. And of course, no, ang aking pagpapasalamat din sa ating mga benefactors, mga donors, yung mga tumutulong po sa atin, no. Maraming salamat dahil sa inyo, no, yung mga programs, mga outreach, mga contributions po ninyo, no, dumarami po ang ating natutulungan dito po sa ating komunidad. And of course, last but not the least, ang aking pagpapasalamat sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, to our netizens, no, maraming salamat po sa inyong trust and confidence para po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, of course, ang ating pananampalataya, no, lalo nating patatagin. No? Of course, tulad ng lagi ko sinasabi, no, pag sapit ng buwan ng Disyembre, no, there's a lot to be thankful for, no, dahil sa taon na ito na lumipas.
So sa ating mga kabarangay, ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.